Gamit lamang kung katalinuhan ay kulang. Hindi namin maunawaan at hindi namin may sasagawa ang salitang ito. Kaya Panginoon, humingi kami ng tulong sa Banal na Espiritu. Puspusin mo po ang bawat isa sa amin upang ito'y maintindihan namin, makita namin ang kahalagahan nito sa buhay namin, lalo na sa amin pong family. At tulungan mo po kami sa biyaya mo na may sagawa ito, may angkop ito sa amin pong buhay. Salamat po Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo po kayo. Okay. May isa pong family sa US ang naglipat ng bahay. No? Naglipat sila ng bahay, so ang dami nilang mga boxes. At sa kanilang pag-aayos ng kanilang bahay, meron silang isang box na nabuksan na maraming clippings. No? Lalo tingit yung mga clippings sa mga newspaper. Meron siyang ginupit, yung nanay, may ginupit na clip, no particular clip dun sa, sa newspaper. At ang nakalagay, nakalagay dito sa newspaper na ito ay 12 ways to ruin your children. Kung nakaka-intrigue, 12 ways to ruin your children. 12 paraan para sirain, masakin ng iyong mga anak. Okay? Ito pong article na ito ay galing po sa Houston Police Department. Kasi during that time, or bago po yan, ito po ay nalathala noong November 23, 1959. Okay? Ito po ay galing sa Houston Police Department sapagkat noong panahon na yun, noong 1950s, sobrang daming titigas na ulo ng mga anak. No? At every time na sila ay hinuhuli at ini-interview nila yung nilang mga anak, bakit sila gano'n? Many times it's because of their parents. Okay, pinapabayaan sila, wala silang time sa kanilang parents. At because of that, nakagawa ng leaflet itong director ng police department. At itong leaflet na ito, ang nakalagay, ayun na nga, nakalagay doon, 12 rules for raising delinquent children. Doon sa mga nakabasa nito na newspaper, ginawa niya ng bagong title, 12 ways to ruin your children. Okay? So ano ba itong 12 ways na ito? Basahin mo, tingnan natin. Number 1, sabi dyan, begin with infancy to give the child everything he wants. In this way, he will grow up to believe the world owes him a living. So ito ang number 1. Bigay mo lahat. Lahat ng kailangan, lahat ng gusto. Number 2, basahin niya po natin. Ready? Begin. When he eats up that words from him, this will make him think he's cute. It will also encourage him to pick up vulgar phrases that will blow off the top of your head later. Napapansin niyo ba yun? Pagka yung mga sa TikTok, at saka sa Facebook, minsan may mga bata na nagmumura, may mga nagsasabi ng mga bad words. So ginagawa lang ng mga parents, tinatawanan lang, hindi pinagbabawalan, hindi kinukorek. Diba? So gusto mo daw sirain ang buhay ng iyong anak, hayaan mo lang siya magsalita ng mga bad words. Okay? Then, number 3, ready? Begin. Never give him any spiritual training. Wait until he is 21 and then let him decide for himself. Okay, alam niyo ito yung mga rules sa US. So dito, wag mo siyang influensyan about spirituality, about God. And then hintayin mo yung 21, pag nag-21 siya, hayaan mo siya mamili kung anong religion ang kanyang pipiliin or sasapian. Or magiging member, or sasalihan. Palagay niyo effective ito. Sakto ba timing ng 21 years old? Late ka na. Okay, number 4, ready? Begin. Apoy. When he is arrested for stealing a car, that society is against him and he is being persecuted. May kakilala ko rin. Okay, pero yun nga, wag mo daw ituro sa kanya yung salitang wrong.
no? Na, oh, mali yan, no? Ibahin mo yung salita. Pero ito nga magiging problema natin, no? Maiisip niya na lahat ng bagay na gusto niyang gawin, maliban ito, ay okay lang. Na pagka may tawag dito, persecute sa kanya, ay, or may nag-correct sa kanya, ay akala ay, pinapersecute siya, no? Or kinakalaban siya. Then, number 5, sabi nga, basahin natin, begin. Everything is books, shoes, clothes, do everything for him so that he will experience control of responsibility. Again, if you want to ruin your children, paglingkuran mo ang iyo. Lahat ng kanyang ikalat, ikaw na magpulot. Huwag mo siyang turuan na mag-ibis, no, mag-ayos. Okay? Then number 6, ready? Begin. Let him read and bring the matter he against us. Be careful that the silverware and giving glasses are sterilized. But don't worry about his mind visiting on garbage, di ba? Sobra tayong ingat sa mga bata pagka, bawa, yung mga utensils ay madudumi, no? Pero hindi natin pinifilter yung kanilang mga napapanood o kanilang nababasa o kanilang nakikita. Okay? So, if you want to ruin your child, gawin daw natin number 6. Number 7, get read. Quarrel frequently in the presence of your children. In this way, they will not be too shocked when the home is broken up later. No? So, marami sa atin dito, hindi, no? Nag-aaway tayo sa harapan ng ating mga anak. Number 8, give the child all respect and money he wants. Never let him earn this. Why should he have things as tough as you need? Alam niyo, maraming mga parents ang ganito. Hindi ko ipaparana sa anak ko yung hirap na dinanas ko. Kaya ibibigay ko lahat ang kailangan niya. Alam niyo, pagka nakakarinig ako ng gano'n, nasarap pakinggan. Pero kung i-analyze mo, delikado yung iyong plano na yun. Okay? Next, number 9, ready? Begin. Satisfy his every craving for food, drink, and comfort. See that every sexual desire is gratified. Deny everything frustration. So yan yan, no? Lahat ng gusto, ibigay mo, payagan mo kasi baka magtampo, kaya baka magalit siya. Di ba? Number 10, begin. Take this part against neighbors, teachers, policemen. They are all prejudices against your child. Okay? So, kampihan mo lagi yung anak mo, no? Kahit na mali yung mga pinagagawa sa kapitbahay, sa teacher, sa policemen. Number 11, begin. When he gets into real trouble, apologize to yourself by saying, I never doing anything with him. Okay? And then ang number 12, ito, pinakamatindi. Okay? So, do you think this will be an effective rule? O this will be effective? No? Mas magiging maayos kaya ang buhay natin kung susundin natin ang mga bagay na ito. Kung mapapansin po ninyo, ito ay observation ng mga policemen kasi lahat ng mga nahuhuli nila, ganito ang mga nakikita nilang problema. No? So, it's a problem of child and parents o parent relationship. Di po ba? At alam po ninyo, ngayong umaga sa ating pag-aaral nito, hindi ko po ito ituturo because I have a perfect family. I am a perfect father and yung wife ko ay perfect mother. No? Hindi po. All of us are imperfect. No? Lahat tayo ay may kasiraan, may weaknesses. In fact, ito po, believe it or not, all of us have hidden secrets. No? Na sa pamilya lang, umiikot. Hindi pwedeng ilabas ito sa public dahil baka malaking gulo pagka inilabas natin. Di po ba? To be honest with you, and maybe if we will be honest with ourselves, hindi tayo marunong mag-handle ng ating family. Hindi natin sigurado kung ito bang pamilya natin ay tama ang ating ginagawa. At ang pinakamasaklap pa nito, kung ililinya natin
sa liwanag ng salita ng Diyos, yung paraan natin, marirealize natin na mali yung ginagawa natin. Di ba ba? Kaya ngayong umaga, I firmly believe that this is very appropriate na pag-aralan po natin. Sapagkat ang Panginoon, no, He is really concerned sa family, sa kaayusan ng pamilya. No? Hindi niya create ito, tapos bahala na kayo. No? Mag-trial and error kayo. Okay? Mag-hit and miss kayo. Through that, matututo kayo. Di po ba? Ang Panginoon, nagbigay siya ng panuntunan, mga instructions. Paano natin i-improve ang kalagayan, especially ang relationships natin sa family. Okay? Sa itong buong month na October, no? Titingnan natin ang kahalagahan ng family. Noong first Sunday, nakita natin, let God build your house. Last week, the rules and roles of husbands and wives. So I hope na naalala niyo ito. At ngayon pong linggong ito, gusto ko pag-usapan natin the parent-child relationship. The parent-child relationship. Or ang relationships ang relationship ng mga magulang at mga anak. Kumusta ang relationships natin sa ating mga anak dito? Kumusta ang relationship natin sa ating mga magulang? At sa ating mga magulang dito, kumusta ang relationship natin sa ating mga anak? Okay ba? No? Masasabi natin na, wala akong problema sa akin. No? Hindi sumasakit ang ulo. No? Sa mga anak dito, okay na okay ang parents ko. I'm happy that they are my parents. Okay? So, kung sakali man that this morning we are struggling, no? I pray, no, na ang mensahe ngayon, ang instruction ng Diyos sa atin, no, ay magkakaroon po tayo ng tama at mas maayos na perspective kung paano natin aayusin ang relationship natin sa family. Okay? So, ito pong Ephesians, Book of Ephesians, ay sinulat ni Pablo during that time na ang Roman Empire ang nakakasakop sa buong mundo. Sapagkat nung panahon na yun, no, ay hindi pa kilala ang China, ang Germany, ang Arabia, hindi pa sila noon. Ang whole known world lang doon ay itong nasasakop ng Rome. No? At dahil sasakop ng Rome ang buong Europe and Asia, lahat ng rules nila ay kailangang i-implement. No? Kahit hindi ka Italian, no? Basta nasasakop ang iyong bansa ng Rome, dapat sundin mo yung rules ng Rome. At alam mo ninyo, meron pong rules ang Rome na ang tawag ay Patria Potestas. Patria Potestas. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, the Father's power. The Father's power. Ang kapangyarihan ng tatay, no? Ng ama. During that time, ito po ang batas sa buong Roman Empire. Ano ibig sabihin ng Father's power? Lahat ng meron ang tatay ay pagmamayari niya. Okay? Ang asawa niya, pagmamayari niya. Ang anak niya, pagmamayari niya. Lahat ng mga material na bagay ay pagmamayari niya. Okay lang yun. Pero ganito ang paano mag-a-apply yung father's power o yung patria potestas. Kung anong gusto kong gawin sa asawa ko, sa anak ko, at sa mga ari-arian ko, walang pwede maghapla sa akin. Noong unang panahon, wala pang human rights. No? Noon, kung anong gusto ng tatay, kung halimbawa, yung asawa ko, no, ay gusto kong hiwalayan, walang maghahabla sa akin, walang magkukorek sa akin. Okay? Kung yung anak ko, gusto kong ibenta, o kaya gusto kong patayin, walang maghahabla sa akin. No? Okay lang yun, kasi sila ay under sa law na father's power. Okay? Sa mga anak, pagka pinagkasundo ng tatay na, itong
anak niya, pinagkasundo niya ipakasal dito. Kahit ayaw nung anak yung babae o kaya yung lalaki, hindi makakatanggi kasi sinabi yun ng tatay. Okay, ganun katindi. Kaya ito pong mensahe ni Apostol Pablo sa Ephesian believers, this is revolutionary and radical. Ito ay bago. Kasi dito, binibigyan ng karapatan. No? Binibigyan ng value, no? Ang parents at ang children's relationship. At lalo tigit, inaayos ang treatment ng mga father sa kanilang mga anak. Okay? Kung sa atin, itong Ephesians chapter 5 at saka chapter 6, ay madalas na nating napapakinggan ito na para bang wala nang bagong na ituturo ito sa atin. Pero to them, no, sa mga Ephesian believers that time, itong tinuro ni Apostol Pablo ay bago, kakaiba, no, sa kanilang nakaugalian. Okay? So, imagine mo na lang, na kung yung tatay mo, anytime pwede kang ibenta, ano ang mararamdaman mo sa tatay mo? Magagalit ka, di ba? Or kung daw, anytime nasaktan ka, no, ay hindi, daw, mag-dial ka ng 911, no, walang sasagot sa'yo kahit mag-dial ka ng 911. Walang mag-dial. No? At kung halimbawa maghabla ka, hindi ka mananalo. Kasi nga, merong tinatawag na patria potestas. At ito pa ang isang matindi na ginagawa ng mga fathers during that time. Pagka daw pinanganak yung isang bata, ilalagay sa paa ng tatay. Pag hindi gusto ng tatay yung anak, hindi nila sisipahin. Aalis yung tatay. Yeah. Then, ganito, automatic, ang understanding, basta iniwan siya ng tatay, ang mangyayari doon sa bata ay magiging slave, no? Or papatayin. Imagine, ganun ka-cruel, no? That's how cruel, yung rule na to. Pero pagka gusto ng tatay yung bata, bubuhatin niya at aalaga. So again, imagine niyo yung how dysfunction the family during that time. No? Kasi ganun ang tingin ng tatay sa mga anak. Tapos yung mga anak, syempre, dahil sa ganun ang tingin sa kanila ng kanilang mga magulang, iniisip mo ba, susundin ko itong tatay na to. Itong tatay ko to, susundin ko to lagi. Yun ang reason bakit na tinuro. Sinulat itong Ephesians chapter 6. No? Nagbigay siya ng mga instructions. Paano ang relationship natin as parents and children. Okay? At yan ba ay nararanasan din natin ngayon? No? Again, kung manonood kayo ng balita, maraming mga anak, pinapatay ang kanilang mga magulang, no? At yung mga magulang, pinapatay din yung kanilang mga anak. Kumbaga hanggang ngayon, ito ay problema pa rin. Kaya napakahalaga mga kapatid, lalo tigit tayo po ng mga Kristiyano, tayo mga nag-aaral ng Biblia, tayo na sumusunod sa Panginoong Jesucristo, ay maunawaan at maisagawa itong katuruan ito about parent and child relationship. Okay? So, yun natin yung Ephesus. So, may dalawang sets of instructions na ipinakita dito si Apostol Pablo dito po sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Ang una, for the children. So, ano mga instructions para sa mga anak? So, lahat dito ay anak. Di po ba? Lahat tayo ay anak. No? Lahat tayo ay may parents. Yung iba nga lang, wala ng parents. Katulad ko, ako ay ulila na. Buti na lang, meron akong biyanan. Okay? So, ano ang instruction ni Apostol Pablo o ano ang instruction ng Panginoon through Apostle Paul sa mga bata o sa mga anak? The mandate. No? Anong utos para sa kanila? Sabi sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on earth.
Pansinin niyo yung salitang obey in the Lord at saka yung honor. Okay? So, ano ibig sabihin ng obey dyan? To obey, basahin niya po natin. Ready? Begin. Obey means to listen and submit to the command of another. Pansinin niyo yung word na listen. Okay? Ang obedience pala, sa parents, first, you must listen. Alam niyo kung bakit nagkakamali tayo sa pagsunod sa utos? No, pinabili ka ng, ng toyo. Na-experience nyo na ba yun? Pinabili ka ng toyo pero ang binili mo ay supa o kaya ay patis o ibang bagay. Kasi hindi tayo nakikinig. Diba? Kaya nagkakaaway, nagkakagaling. Diba ba? Napakahalaga mga kapatid, sa pagsunod natin, kahit sa Panginoon, we need to listen first. Kaya nga dalawintay na natin. Di ba? Napansin niyo ba na ang ratio lang ng ating katawan ay 1-2, 1-2. Isang ilong, dalawang mata, isang bibig, dalawang tainga, dalawang kamay. Meron ba dito 3 kamay? Or 3 pa? O really ba? May isa na lang. Pero ang original niyan, 2 talaga. Okay? Kasi may mga bagay kung bakit ginawang 2 ng Panginoon. At yung iba ay isa lang. Di ba? Dahil itong bakit 2 kamay natin? Para mas maging mabilis ang ating pagkilos. Ang ating pa, ganun din. Okay? Dito po, bakit 2 tayo natin? Para mas maintindihan natin yung instruction. Para hindi tayo magkamali sa ating obedience. Mga anak, tayo po mga anak, naiintindihan ba natin ng gusto yung iniuutos sa atin? Or iniintindi ba natin? O meron na tayong prejudgment? Di ba? Parang ang iniisip lagi natin, ay mas magaling ako sa nanay ko. Mas magaling ako sa tatay ko. Lalo na pagdating sa mga gadgets. Totoo naman. Di ba? Mas magaling ang mga bata ngayon. Pero alam niyo po, ang na-realize ko, laging may wisdom ang salita ng mga matatanda. Kahit na parang old-fashioned siya or outdated, meron pong malaking kahalagahan sa buhay po natin. Nung ako po ay teenager, galit na galit ako sa parents ko dahil hindi ako pinapayagang matulog sa ibang bahay. Ang laging instruction sa akin ng tatay ko, kahit umagahin ka, like abuti ka ng 1 o'clock or 2 o'clock na in the morning, basta umuwi ka sa bahay. Huwag kang matutulog doon. Galit na galit ako, hindi ko maintindihan kung bakit. Samantalang yung mga kasamahan namin, yung palitan sila ng bahay, na matutulog. Inggit na inggit talaga ako. Tapos nung finally, ay nawala na nga ang parents ko. So I have all the reason now to sleep over sa ibang bahay. Ayoko na. Hanggang ngayon, uuwi pa rin talaga ako at uuwi sa bahay. Nung bago kasal na kami ng asawa ko, si Sister Alini, pag tumadalaw ako sa kanya, pagdating ng alas 9 ng gabi, kailangan umuwi na ako. Kaya para mahaba yung time ko, alas 5 pa lang ng hapon, pupunta na ako doon. May araw pa. Nagkikwentuhan na kami from 5 to 9. Pero pag 9 o'clock na, yan na. Sasabihan na ako nung tiyanan ko na, umuwi ka na alas 9. So, nung first night namin doon sa bahay nila, at pagdating ng alas 9, sabi ko, uuwi na ako. Sabi ko, ay, magkasama na pala tayo. Kasi yun nga, anong tawag dito? Yun yung naging training sa akin na kailangan umuwi. At alam ko ninyo, na-realize ko na maraming na-save. Siguro nasakit ng ulo ang mga magulang ko sa akin. Dahil sa umuwi ako. Ng gabi. Siguro kung hinayaan niya akong matulog na kung saan-saan, baka kung ano ang nangyari sa akin. Lalo na sa panahon natin yun. Di ba? Delikado na naglalakad ka pa sa daan, sa gabi. In fact, kahit sa araw, delikado na rin. Di ba?
Pero ang point ko po mga kapatid, we need to listen to our parents. May wisdom lagi ang kanilang mga payo sa atin. Diba? Huwag na huwag natin iisipin na old-fashioned yan. No? Hindi na uso yan. No? 2024 na. Diba ba? Let us always consider their advices. Okay? And then, alam niyo pagka naalala ko yung mga advice nila sa akin, minsan naisip ko, sinunod ko lang sila. Diba? Kaya alam, matanda na tayo. Kaya ang paalala ko sa bawat isa sa akin, let us listen and submit to what they are saying to us. Okay, and then, pansinin yung word na in the Lord. Kasi, ang tanong ng iba, o lahat ba? Paano kung masama na yung iutos sa akin ng aking mga magulang? Okay. Laging merong in the Lord. No? Ang ibig kong sabihin ng in the Lord dyan, kung naaayon sa Panginoon, no? Kung naaayon sa salita ng Diyos, yung kanilang iniuutos. Okay? So again, pag sinabihan ka na magdakaw ka na anak, wala tayong ulam. Diba? O kaya, bumanti ka, gantihan ko. Diba? Yun, hindi ka na dapat, hindi ka dapat susunod doon. O kaya, ito, hindi ko talaga ito sinunod sa patay ko. Sabi niya sa akin, ay magsama-sama tayo sa anumang paniniwala. Kailangan magkakasama tayo. Nasabi ko na yata ito sa inyo. Kung pupunta tayo sa langit, ay di sama-sama tayo. Pero kung pupunta tayo sa impyerno, magkakasama pa rin tayo. Sabi ko, hindi yata gusto yun. Kasi pag gusto niya magsama-sama kami. Pero mga kapatid, tandaan ninyo, kung ang iniutos sa inyo ay taliwas sa sinasabi ng Biblia, that's the time. No? When it is not in the Lord, that's the time na mag-disobey tayo sa Panginoon. No? Sabi ni Pedro, we'd rather obey God than men. Okay? So, we need to obey. No? Pero yun nga, we have to listen. As we need to listen and we need to submit para mas maunawaan natin. Ang sabi po sa Matthew chapter 8 verses 26 27, ito po, may interesting po na nakalagay dito. Sabi niya, he replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." Yung word po na obey at saka yung obey dito ay pareho Greek word ang ginamit. Okay? Ano po ang ibig sabihin? Ang sabi dito, even the winds and the waves obey Him. And when the wind and the waves obey Him, ang sabi dyan, it was completely calm. Ano po ang makikita natin dito? When you obey, mga anak, when you obey your parents, the same obedience nung inutusan ng Panginoon, ang malakas na hangin at malakas na alon, there will be calmness. Ito po ang gusto ko makita natin. When you obey your parents, there will be calmness in your house. Kung yun ng bagyo, kung yung malakas na hangin at malakas na alon, kayang sumunod sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Sa mga parents dito, na para bang hindi naman nakikinig yung aking anak, hindi naniniwala sa akin, ito po sabihin ko sa inyo. Kung ang iutos nyo sa kanila ay naaayon sa salita ng Diyos, they will become, hanggang sila po ay sumunod. Baka kaya, hindi sila sumusunod, ay hindi naaayon sa salita ng Panginoon ang mga sinasabi natin. Di ba ba? Kaya mga kapatid, every time na sa ating po mga parents, siguraduhin po natin na kung may iuutos tayo sa ating mga anak, siguraduhin po natin na ito po ay nakalagay sa Biblia. Okay? Kahit sa mga simpleng bagay, siguraduhin po natin na ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31.
whether you eat or drink, do all for the glory of God. Okay? So, ito po ang ibig sabihin ng obey doon at saka yung obey dito. There will be calmness in your house, in your heart. Pagka ang iniutos mo sa anak mo, ay naaayon sa salita ng Diyos. Okay po? So, makita natin itong picture na to, no? Talagang sa ating mga taga-Mindoro ay familiar tayo sa ganitong senaryo. Di ba? Marami tayong mga experiences na talagang sobrang ano. Pero nung sinabi ng Panginoon, be still, no? Talagang biglang tumahimik. Okay? Ito rin po mangyayari sa ating pong tahanan. Kung hindi po natin ituturo sa ating mga anak ang salita ng Panginoon, laging ganito, parang laging may turbulence sa ating pong tahanan. Pero kung ituturo natin at sisikapin natin pasunod sa kanila, ay ang salita ng Panginoon. There will be calmness. So, mamili kayo kung alin ang gusto nyo na senaryo sa bahay ninyo every day. Okay? So, yan po ang makikita natin. Ano ibig sabihin naman ng to honor? To honor means to show esteem for one deserving of respect, attention, and obedience. So, ang pangalawang mandate or utos, hindi lamang to obey, but to honor. Parangalan. Okay? Ang ibig sabihin ng parangalan ay, ang literal meaning po nito sa Hebrew ay give weight. No? Or bigyan mo ng bigat. No? Bigyan mo ng pagpapahalaga. Okay? So, bigyan mo ng importansya ang isang tao. Mga kapatid, gaano ka-importante sa mga anak dito? Gaano ka-importante ang inyong parents sa inyo? Pwede ba yung sukatin? Pero may nakita po ako na mga paraan daw para iparamdam natin, ipakita natin sa ating mga parents yung pagpaparangal sa kanila. Hindi mo kailangan maraming pera, no? Para maparangalan sila. Kasi di ba yung iba, pinagpapatayo ng bahay, no? O kaya yung iba ay pinapasyal sa ibang bansa. Maganda rin yun, no? Kaya paano kung wala kang gano'n? Mapaparangalan mo ba yung parents? But this is what I saw, and what I observed. Kung paano natin mapaparangalan ang ating mga parents effectively. Okay? Una, we need to be grateful. Nakapagpasalamat na ba kayo sa inyong mga parents? Sa mga sacrifices nila, sa kanilang mga ginagawa everyday in our lives. Sometimes na nakakalungkot, ma-appreciate mo yung worth ng isang tao pag wala na. Di ba? Doon ka mag-iiyak. No? Doon ka magsasabi na, sana ginawa ko to. No? Sana, nung buhay pa siya, ganito ang ginawa. Alam niyo ba yung simpleng thank you ay sobrang laki ng effect mo sa parents. Yung aking hipag ay, pag nakakwentuhan ko, lagi siyang maraming mga complaints. Ang sabi niya lang sa akin, alam mo kung wala lang itong mga complaints mo. Basta sabihan lang na thank you. Kasi talagang napakasipag ng aking hipag. Yun lang ang makakapawi ng kanyang pagod. Thank you. Salamat po sa inyong sacrifices, sa inyong ginawa. Salamat sa food. No? Salamat sa pag-aasikaso. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, kung itong bagay na ito, yung salitang thank you, 2 words lang yun, ay hindi nyo pa nagagawa. Or hindi kayo sanay sabihin ito. By God's grace, mga kapatid. Kung gusto natin maging maayos ang relationship natin, we need to be grateful. Sapagkat kulang ang salita talaga, kulang ang words para pasalamatan natin ang ating mga parents. Pero, yung sa gesture na yun, malaki ng okay pa. Mas lalong may inspire ang mga parents. Okay? Next, we need to be forgiving.
Mga kapatid, walang perfect na parent. For sure, may mga nakita tayong mga weaknesses nila. Di po ba? Nung namatay ang tatay ko, naka-video, at nilagay ng kuya ko, the best businessman. Ano yung nakalagay? Doon sa video, the best businessman. So talagang talagang kami ay agree doon sa nilagay na title na kapatid ko. Pero later on, marami kaming nalaman ng mga weaknesses na. So, parang na-realize namin, wala talagang perfect parent. And me, myself, as a parent, as a father, ay masasabi ko, kahit ako ay pastor, kahit matagal na akong pastor, kahit nag-aaral ako ng salita ng Panginoon, I am not perfect. Kapasalamat na lang ako sa aking anak at sa aking asawa that they are very patient. Na talagang lagi nila akong pinapatawan. Pero yun, ang kailangan po na gawin natin, kung gusto natin iparamdam sa ating po mga parents, that we honor them, let us forgive. Patawarin natin kung ano man yung mga pagkakamali, yung mga pagkukulang na naibigay sa atin. Let us forgive them. Kasi, tanda nyo ito, kung gusto nyo makalaya, you forgive. Huwag kayong magtanim ng galit. Huwag tayong magtanim ng galit. Alayain natin ang ating pumagsak. And then, ang pangatlo, be caring. Alagaan natin yung ating mga parents. Matagal nila tayong inalagaan, hindi sila nagreklamo na inalagaan tayo. Kaya sa pagtanda ng ating mga magulang, ay alagaan din natin sila. Kumbaga, huwag tayo magalit, huwag tayo magreklamo. Kung halimbawa, may sakit na sila, iba nga nagkasakit dahil sa pagtatrabaho para matuskusan tayo. Di po ba? Kaya sana yung pag-aalaga natin sa kanila, hindi siya responsibility ang dating. Kundi ito ang attitude to honor my parent. I will take care of it. Or I will take care of them. Diba? So, napakagandang attitude kung ganito po ang magiging attitude natin. At kung titingnan talaga natin ang salita ng Panginoon, at susundin natin ito, sa tingin nyo, anong klaseng relationship meron sa bahay natin? Diba? Are you honoring your parents right now? Kailan yung huling ginawa? I'm sure meron pa kayong iba-ibang paraan kung paano yung paparangalan ang inyong mga magulang. Please do so. Sana huwag niyong gawin yan pag huli na ang lahat. Pagka hindi na sila makaintindi. Or pagka yung nakalibing na sila. Diba? Ngayon na nakakaintindi pa, ngayon na nakaka-respond pa sila. Do it. Gawin po natin. Huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong mahiya. May makikita natin kung bakit kailangan natin gawin ito. So, ito po ang utos sa ating yung tatlong ito, the mandate. Okay? Ang pangalawa, the motivation. Why will we obey and honor our parents? Okay? Ang sabi dyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? Obey your parents in the Lord. Ang una po, because our parents are representative of God. Nire-represent po ng parents natin ang Diyos. Okay? Ang sabi sa Psalm 103 verse 13, basahin niya po natin, ready? Begin. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. So, dito, pinakita sa talatang ito, ni Han David, na parang katulad ng pagiging maawain o pagkalinga ng magulang, ang pagkalinga ng Panginoon sa atin. Although nakakalungkot na may ibang mga parents na pinabayaan, di ba yung mga nababalitaan natin, or maybe
may mga ganun tayong experiences na parang pinabayaan ako ng aking mga magulang. Pero dito, mga kapatid, nire-represent ng ating parents ang Diyos. At dito, ang una na pinapakita ng parents sa atin ay yung kanilang awa. Yung kanilang pagkalinga sa atin. Nakatulad ng pagkalinga ng Panginoon. So, we need to obey and we need to honor our parents because of their compassion to us. Like God. Okay? The fact na nandito tayo lahat ngayon, ang ibig sabihin, may nagkalaga sa atin. Inalagaan tayo ng ating parents. Di ba? So, they are representative of God. Next, ang sabi dito, that is the right thing to do. Okay? Ang sabi niyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? Kung kayo ay nag-iisip ng tamang gawin para sa inyong mga magulang, obey. Obey and honor. This is right. So, ibig sabihin, kung babalik na rin natin ito, if you will disobey and dishonor your parents, that is wrong. Mali yun. Hindi yun ang tama. Kaya ngayong umaga, kung nagre-resist ng ating sistema sa pagsunod at pagbigay ng parangal sa ating mga parents, sabihin ko po sa inyo, based on Ephesians chapter 6 verse 1, mali ang ating ginagawa. Mali ang ating nararamdaman. Mali ang ating pong attitude. Okay? Sapagkat ito po, kung gusto mong maging tama ang treatment mo, kung gusto mong makasigurado na tama ang ginagawa, you obey and honor your parents. Yan po. And then ang pangatlo, rewards are given. No? Maganda sana kung walang rewards, kumbaga mas maganda kung kahit walang reward ay susunod. Pero ito ang sinabi ng Panginoon eh. Okay? Ang sabi niya, honor your father and mother, which is the first commandment, with the promise, okay, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Alam niyo po, kung babasahin natin ang Biblia, meron daw 20 paraan para humaba ang buhay mo dito sa lupa. At ang isa doon is when you obey and honor your parents. Gusto mong humaba, maging fulfilled sa mundong ito. Obey and honor your parents. Sabi niyan, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. Ano ba yung commandment na yan? Kung titingnan po sa Exodus chapter 20, hindi na natin bubuklatin yan. Doon po nakalagay yung 10 commandments. At yung 5th commandment, yun yung honor your father and mother. Tapos may promise. Ano yung promise? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. So, ibig sabihin, hindi ka malulugi, hindi mo pagsisisihan when you honor and obey your parents. In fact, ang reward na ibibigay sa iyo ay it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Tingnan po natin ito. Ito po yung sa Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. And then sa Proverbs chapter 3, verses 1 and 2. Basahin niya po natin. Ready? Begin. My son, okay, hindi lang long life, it will bring you peace and prosperity. Alam niyo po, pinakamahirap sa panahon natin ngayon ay yung kapayapaan. Hindi mo yung mabibili kahit saan. But if you want to experience peace, ang sabi niya, listen, you obey the instructions of your parents. Alam niyo ba kung bakit mahalaga ito? Itong pagsunod sa iyong mga magulang, at mahalaga na sa iyong pagsunod ay hahaba ang buhay mo. Sapagkat meron pong ganitong instruction. Sa Deuteronomy chapter 21 verses 18 to 21. Ito ang instructions sa mga disobedient children.
Okay? Ang sabi diyan, if someone has a stubborn and rebellious son, who does not obey his father and mother, and will not listen to them when they discipline him. Verse 19, basahin mo natin. His father and mother shall take hold of him and bring him with the elders to the gate of his town. You shall say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a brutal and improper. And then all the men in this town are so gloomy that because he must purge the evil from among you. All Israel will hear of it. Sabi niya sa verse 21, then all men of his town are to stone him to death. Imagine, yung mga disobedient na mga bata, no? Pagka yung talagang hindi na masupil, no, ng kanyang mga parents, dadalhin sa mga elders at sasabihin na, mga sir, ang ano nito, ang tigas ng ulo ng batang ito. No? Suko na ako. At alam niyo ang gagawin nila? Papatayin nila. Kaya nga pagka sumunod ka, hahaba buhay mo. Pero pagka hindi ka sumunod, papatayin ka. Imagine, nung panahon ni Moses, isa sa mga death penalty ay disobedience to parents. So sa tingin ninyo, meron kayong disobedient children during this time. What if yan ang ipapatupad ngayon dito sa Pilipinas? Baka makapatay na tayong lahat. Si Robin. Ano kaya nangyari sa ating lahat? Salamat sa biyaya ng Panginoon, ano? Na hindi ito in-implement sa atin. Okay? Pero still, ang gustong sabihin dito ng Panginoon, when you learn to obey your parents, your life or our lives will have quality and quantity. Magiging maayos po ang buhay natin. At ang maganda yung sabi nga dito sa Psalms, prolong your life, all the Proverbs, prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Diba? Nandito pala ang sekreto ng peace and prosperity. Obedience to the parents. Okay? So, yun ang children. No? So ngayon, ang mga parents, sa ating mga magulang at sa mga nagpaplanong maging magulang. Okay? Simple lang po ito, okay, magalaga. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the word. Okay, ito po mga kapatid. Kaya binanggit dito ang fathers, hindi dahil sa accepted ang mga mothers. Okay? Ang mga mothers ay walang pakialam. Hindi po. Kaya po binanggit dyan ang fathers sapagkat siya ang leader ng family at supporter ang mother. So, ang ibig sabihin, dapat kung anong sasabihin ng tatay, dapat alam din ng nanay. Okay? Kasi minsan, ewan kung nagawa na ito ng ninyo, lalo na sa mga mothers dito, pagka napaka-pilyo yung mga anak, hintayin mo ang tatay mong dumating. Siya nang bahala na pumalo sa iyo. Diba? Ang ibig sabihin, hindi niya mapagod yung kanyang anak or hindi niya madisiplina yung kanyang anak. Ang point po dito mga kapatid, tayo po mga parents, tayo po mga parents, ito po ay para sa instruction sa atin. Ang sabi dyan, do not exasperate your children. Ang ibig sabihin po nung do not exasperate, para bago po yan, nasabi sa Colossians chapter 3 verse 21, fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Ang ibig sabihin po ng do not embitter or exasperate ay do not make them angry to the point that they will disobey you. Yun po ang literal meaning na do not exasperate or do not embitter. Huwag natin silang galitin. No? Huwag natin silang i-discourage. No? Huwag natin sirain ang kanilang loob. O paano ba natin masisira ang loob ng ating mga anak? No? Don't break them down. Huwag natin sirain ang loob ng ating pong mga anak. Meron po nakalagay dito sa
Ayun. Yan. Okay. We can break them down in our speech. Alam niyo po ba yun? Pwede nating sirain o i-discourage ang ating pong mga anak sa pamagitan lamang ng salita. Kaya nga ang paalaala lagi ni Apostol Pablo sa mga Ephesian believers dito sa Ephesians chapter 4 verse 29, sabi dito, basahin niya po natin, ready? Begin. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others according to their needs, that it may benefit those who listen. So, paano po natin masisira yung loob ng ating mga anak in our speech when we talk unwholesomely? Yung mga bagay na hindi maganda, yung mga bagay na hindi tama, yung mga bagay na hindi maayos. Alam niyo po yung tatay ko, talagang nung naging Christian siya, talagang sinisikap niya na sundin talaga niya ang Panginoon. Lagi siya nagbabasa ng Bible. Parang 3 o'clock pa lang ng madaling araw, nagbabasa na talaga siya ng Bible. At sinisikap niya talaga sundin. One time, nanood siya ng boxing. Boxing na luma na. Kaya ayaw pagka nanonood ako ng TV, tas dati ang TV namin yung ginaganto pa yun. Pag kami nakita pag may dadaanan ka na nag-boxing, kahit naluma na yun, pag nakita niya, tigil mo yan. Tigil mo yan. Boxing yan. Manunod ako. So, ganun na nangyari. Nung naglilipat ako, nakita niya yung boxing. So, umupo ako at nanood siya ng boxing. Alam niyo, nung habang susuntukan sila doon, nagbubura talaga siya sunod-sunod. No, yung PI talaga sunod-sunod. Napatingin ako sa tatay ko. Sabi ko, tay, bawal sa amin ng bawal sa bahay namin ng magmura. Sabi ng nanay ko, pag nagmura kayo, sasampalin kita. Padudugo yung pinamuso ko pag nagmura. So, talagang sa amin, sa bahay namin, hindi talaga kami, wala akong maririnig. Pero nagulat ako yung tatay ko. No? Tapos yun nga, talagang pinapakita niya sa akin na yung babasa sa cellphone, sinisikap niya na sumunod doon. Tapos biglang, palapan mo, sige. Tapos biglang, hindi yan. Sabi ko, tayo tapos na yan, no? Tapos nilipat ko natin na gano'n. So, yung mga bagay na yun, imagine, pinapakita ng tatay ko sa akin na sumusunod siya sa Bible. Tapos biglang may unwholesome talk. Diba? Anong mararamdaman ng anak mo? Kung halimbawa, marinig ako ni Jen sa bahay namin. Talagang nagmumura ako habang nanonood ako ng basketball. No? Ang pinapanood ko, rain or shine. Diba? Anong impact doon, mga kapatid? Ano makikita ng mga anak sa atin? They will be discouraged. They will realize na, ay, itong tatay ko, pastor pa naman. No? Ay, itong tatay ko, no? Every Sunday morning talagang pinipreach na dapat sundin ang Word of God. Pero, naririnig ko yung tatay ko. Diba? Or yung nanay ko, no? Ang galing mga advice. Pero pagdating sa akin, why not? So mga kapatid, ito po, no? We can make our children discouraged by unwholesome talk. Kaya please, ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Sometimes akala natin hindi tayo naririnig. Sometimes akala natin hindi tayo naiintindihan. Or sometimes akala natin naiintindihan naman niya siguro. May impact po. Meron akong isang nakausap na teenager. Ano na siya? Anak ng ninang namin. Sinabihan niyo yung nanay niya. Sabi niya, Ma, marami kang sugat na cremate sa akin. Gulat ako. Parang, ano yung sabihin? Marami kang words na binitawan mo na nasaktan talaga ako. At hanggang ngayon ay nararamdaman ko. Parang, in fact, na-shock yung nanay niya nung sinabi niya. Ganun ba anak? Kung marami pala akong mga salita na sinabi na nasaktan, na hanggang ngayon hindi mo malimutan.
Kaya nga importante yung forgiveness pa. Sapagkat hindi tayo perfect, marami tayong mga sinasabi na hindi natin naiintindihan minsan o hindi natin alam na nakakasama pa. Pero mga kapatid, we can break the people or our children down by our speech. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya ito paalala ni Apostol Pablo sa mga Ephesian believers. Okay? Nasabi sa Colossians chapter 4 verse 6, basahin niya po natin. Ready? Begin. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer. Okay? Be full of grace. Anong ibig sabihin niya? Full of grace. Full of hope. Huwag natin i-discourage yung anak natin. Huwag natin sabihin, hindi mo kaya yan, anak. O maghanap ka na ng iba. Hindi mo kaya yan. So, lagi nating bigyan ng pag-asa ang ating mga anak. Okay? And then, nasabi dito, sa Titus chapter 2, verse 2. Saan niya po natin? Ready? Begin. Teach the older men worthy of respect, self-control, and sound faith, love, and endurance. Okay, ang pangalawa, we can break our children's heart down in our action. Okay? Hindi lamang sa speech, kundi yung action natin. Kaya nga, ang reminder ni Apostol Pablo kay Titus, turuan na yung mga older men, yung mga tatay, no? Na maging temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and endurance. Turuan mo yung mga tatay, yung mga older men, no? Maging yung mga parents, na mag-set sila ng magandang halimbawa. Yun. Especially the temperament. Okay? Doon ang mga kalalakihan dyan. Mabilis, uminit talaga ako. Sometimes, tayo mga kalalakihan, tayo mga tatay, talagang pagka uminit ang ulo natin, minsan nagdidilim talaga ang paningin natin, at hindi na natin alam kung ano yung nagagawa natin. Kaya magandang paalala po ito sa bawat sa atin. We can break our children down. We can make them discouraged through our action. So ano ang action na pinapakita ninyo sa inyo mga natin sa ating pumunta? May mga tatay kasi na hindi masalita. Di ba? Man of few words. Madalas sa action, natin na ipapakita. May mga facial expression tayo na parang nakaka-discourage. Kaya mga kapatid, ito, sana maging example tayo pagdating sa ating temperament, maging worthy of respect tayo, may self-control tayo mga kapatid, sound in faith. Pag sinabi sound in faith, dapat consistent ka. Doon sa pinag-aaralan mo, dapat yung sinasabi mo, yun din ang iyong ginagawa. Okay? And then, in love and in endurance. Maganda pong ito paalala sa atin pagdating po sa ating mga actions. Okay, so, ang pangalawa, build them up. No? Hindi lamang don't break them down, but do build them up. No? Ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 6, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in training and instruction of the Lord. So mga kapatid, ito po, in one word, please disciple your children. Pero bago mangyari po ang discipleship sa inyong mga children, you should be a disciple yourself. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba yung wala ka. Makakuha niyo po ako? Kaya wala tayong idea kung anong discipleship. Kasi hindi tayo disciple. Ano ibig sabihin ng discipleship? Learn. Learner. Okay? Ito po mga kapatid, ito rin na-share ko na sa San Pablo at saka sa Kalapan. Sana mga kapatid, kung merong magtuturo ng spiritual na bagay sa ating pong family, sana tayo mga parents. And since
We fathers are the leaders of the family. Tayo mag-initiate. Huwag nating iutos sa ating asawa. O, ikaw na lang ang magturo dyan kung paano mag-pray. Ikaw na lang magturo dyan kung paano magbasa ng Bible. Ikaw na lang ang magturo dyan kung paano tanggapin si Jesus. Ako, busy ako. Ako, mag-provide na lang ako ng needs natin everyday. Di ba? Sana tayo po mga tatay mag-initiate ng spiritualidad sa ating pong family at maging consistent po tayo. May share ko na rin ito sa inyo. Parang nasaktan ako nung one time sa isang baptism, yung anak ng pastor, sa testimony niya, ang sabi niya ay, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung Sunday school teacher ang nag-share sa akin ng salita ng Diyos. Para sa akin, parang, pasok ang tatay nun ah. Parang sa akin lang naman ito. Sa akin lang naman. Parang mas maganda sana kung ang testimony nung anak niya. I praise God because my father shared the gospel. Di ba ba? Kung yung tatay o kaya yung mami ko ang nag-share ng gospel sa akin. Hindi yung ibang tao. At nung marinig ko yun, meron ulit ako isang narinig naman na tatay na ganito ang sinabi niya. Okay, ko narinig na rin ito nila, Brother Tony. Ang sabi ng tatay niya, hindi pala nakakatulong sa inyo yung church. Hindi pala kayo namuturuan ng matino ng church na yan. Kaya huwag na kayo kumaten. Huwag na kayo kumaten. Eh, nagsalitang yun, bikod siya ng church na yun. No? Nasabi ko sa kanya, bakit iniaasa mo sa amin yung pagkakilala sa Panginoon ng anak mo? Eh, since ikaw ay leader ng church, di ba dapat ikaw ang magtuturo sa kanila? Oo nga po, Pastor. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo kami i-accuse at huwag mong tatakutin ang anak mo na huwag nang pupunta dito sa church. Dahil hindi namin siya natutulungan. Kasi yun ang goal ng church, no, to help. No, kaya lang, kayo na mga parents, ang role ninyo is to follow up. Nakuha niyo ba akong pasundan niyo? So, mga kapatid, ipag-pray natin no, sa mga magulang dito at saka yung mga nagpa-planong mga maging magulang. Huwag niyong iasa sa pastor, huwag niyong iasa sa Sunday school teacher, or huwag niyong iasa kahit kanina. Yung pagkakilala ng inyong mga anak sa Panginoon. Sana kayo ang magturo. Paano mangyayari yun? Dapat kayo mismo. You have to learn it. Dapat busugin nyo rin ang inyong mga sarili. Kasi yan, sabi dito, bring them up in the training and instruction of the Lord. Hindi mo pwede na i-train yung isang bagay kung ikaw mismo hindi ka na-train. Di ba? Hindi ako pwedeng magturo, hindi ko pwedeng turuan si Jed na magsaing kung ako hindi ako marunong. Di ba? So, ganun din po tayo mga parents. Bago ko ipagawa yung isang bagay sa iyong anak, dapat alam mong gawin din yan. Okay? Alam niyo po ang instruction ng Panginoon sa mga Israelites? Basahin po natin. Ready? Begin. These commandments that I give you today are for you and yours. Impress them to your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you eat. Imagine yung salita ng Panginoon. Ang kausap ng Panginoon dito ay mga parents. At ang sabi niya, lahat ng iniutos ko sa inyo, my word, no? Impress them on your children. Ituro mo ito sa kanila. No? Talk about them when you sit at home. Habang nagkakwentuhan lang kayo. Habang wala kayong ginagawa. No? Mamaya pag-uwi ninyo, pag-usapan natin itong mensahe na ito, ano ba yung magandang points? Nakita ninyo. Di po ba? And then, nasabi pa dyan, when you walk along the road. Siguro habang namamasyal kayo. No? Habang naglalakad kayo. And then, when you lie down and when you get up. Ang ibig sabihin, dapat ito ang
common na topic parati sa bahay natin. Hindi ito mawawala. At ang ibig sabihin din po nito, the parents, or it is the parents' responsibility to teach the children the Word of God. At pag hindi po natin ginawa yun, hindi natin ginagawa kalooban ng Panginoon. Nagkakasala po tayo. Tandaan po natin ito po ay tinuturo sa mga Christian parents. Hindi ito tinuturo sa mga unbelievers. Kaya kung ang parents ninyo ay unbeliever, huwag niyong isisi sa kanila. Kasi this is, ang makakaintindi lang nito, ang makakagawa lang nito, ay yung mga magulang na sinuko nila ang buhay nila sa Panginoon. Let us pray na yung ating mga parents, kung ito po ay mga unbelievers pa, na mapakakilala sila sa Panginoon. Para matutunan din nila ang mga bagay na ito. So, ang sabi po sa Proverbs, as we close, sa mga parents dito, basahin niya po natin, Proverbs 29:17 to 18, sorry. Basahin niya po natin, ready? Begin. Discipline your children, and they will give you peace, and they will bring you the delights you desire. Imagine that. Kadidisiplina mo pala ang iyong mga anak. They will give you peace. They will bring you the delights you desire. Kung gusto mo maging masaya, kung gusto mo maging payapa ang buhay mo, turuan mo ang iyong mga anak. Gabayan mo ang iyong mga anak. Disiplinahin natin ang ating pong mga anak. Ito po mga kapatid, ang paraan para maging maayos po ang relationship ng parent and child. Ng natin at ng ating pong mga anak. Sinulat ito ng Panginoon para magkaroon tayo ng mas maayos, mas maganda, mas payapa na family. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, nawa maranasan natin ang mga blessings ng pagsunod sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe ng inyong salita. Ito po ay matalas. Ito po, Panginoon, ay tunay po na kailangan namin. Masakit sa tengang pakinggan. Pero ito, Panginoon, ang kailangan namin. Lord, sa amin na mga anak, Lord, help us to obey, help us to honor our parents. At sa amin ding mga parents, tulungan mo kami, help us not to break them down. Help us to build them up instead, Lord. Lalo na sa pananampalataya sa inyo. Tulungan mo kami, mga parents, na gawing responsibility na ituro sa amin po mga anak ang mga bagay na tungkol sa inyo. Huwag namin itong iasa sa iba. At huwag namin sisihin ng iba kung hindi po mangyari yung gusto namin. Sapagkat naputos po sa bawat isa, responsibilidad namin ang aming pong family na makakilala sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na may apply ito sa aming pong mga buhay. Tulungan mo kami na makita ang kalagahan. At alam ko po na by your grace ay may experience namin ng mga blessings ng pagsunod namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.